Good morning po, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Samahan mo kami ng aming paghahandog sa iyo sa umagang ito. At patuloy na ikaw ang mag-ingat sa bawat isa. Lord, dinadalay po namin ang bagyong parating. Ngayon pa lang, Panginoon, na amin ang dinadalangin na ito'y tunawin mo na po na hindi makaabot sa bansang Pilipinas, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang bawat pamilya ng iglesyang ito. Kayo po ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan at selyo mo po sila sa uri ng lahat ng kapahamakan na kailangan maranasan ay kayo po, Diyos, ang magselyo sa bawat isa sa kanila na hindi sila magkakaroon mabigat na pasanin. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, lahat ng mga maglilingkod sa umagang ito, makakarinig po ng mensahe ng iyong salita. I-bless mo nga po ang bawat isa at patuloy silang magpasakop sa iyong salita, magpasakop sa iyong kalooban. At dakilang Diyos, inadalayan po namin sa umagang ito lahat ng aming gagawin, papupuri, papasalamat, maging sa praise team, Panginoon. Lord, i-bless mo nga po ang bawat tinig na aming maririnig sa umagang ito. At patuloy, Panginoon, maghari ka sa dakong ito. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Lord. God is good. And all the time. Amen. God is good. And all the time. Amen. Muling palakpakan natin ang Lord. Niniwala ako na masaya ang Lord na tayo nandito ngayon. Nagtitipon. Kahit may bagyong paparating. Amen. And naniniwala tayo na makapangyarihan ang pagsamba. Amen. And it will be our weapon sa paparating na bagyong ito. Amen? At kailanman hindi tayo titigil na magpupuri sa Panginoon. Amen? Amen. Sabay-sabay tayong umawit sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Ayan ang salita ng Panginoon. Siya ang Panginoon sa ating. Hallelujah! Ang salita, Panginoon. Hallelujah! Salita, hindi nagbabago. Sabi mo, ako'y niligtas. Pinalayang, pinagaling at ang iyong salita. Ang iyong salita, hindi nagbabago. Sabi mo, may galing ka, may dahilan, at kinabukasan para sa salita, hindi nagbabago. Sabi mo, ako'y tinanda at tinawag. Ako'y nagkastas sa iyo. Ang iyong salita, ang iyong salita, hindi nagbabago. Sabi mo, ngayong buhay, ibigay para sa pag-ibig mo, hindi nagbabago.
mapuri, Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan natin, Panginoon, manatili tayo sa kanyang presensya sa mga oras na ito. Let's all declare sa lahat na nangyayari sa buhay natin ngayon at sa paparating na bagyo, ating isisigaw, ating kakantahin, ako'y nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kahit anumang panahon, Panginoon, kami patuloy na magpupuri, patuloy na magsasamba, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na mas malaki ka kaysa sa bagyong ito, Panginoon. You are greater than the storm, Lord God. Patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, ikaw ang aming panghahawakan, Panginoon. Hallelujah. Sabay tayong mawit sa ating Panginoon. Nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ay talik sa ligan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Something
all declare, come on. Sa lahat ng Panginoon, Diyos ka sa amin. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nagkakaroon sa amin. Panginoon Jesus, naghihain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat naghihain ka sa buhay ko. Hallelujah. Right now, let's use this opportunity para mag-pray sa ating bansa, sa ating pamilya, sa ating community, sa parating na bagyo na ito. And we will declare that our God is bigger than any storms. Our God is greater than any storms. Amen? Let us pray our houses. Right now, let's lift them up sa Panginoon na tayo'y i-cover ng Lord ng kanyang pag-ibig, ng kanyang proteksyon, and our houses will be surrounded by His holy fire and will be protected. Hindi lang ang bahay natin, kundi ang ating mga kapitbahay, ang mga mahal natin sa buhay. Let's lift them up to the Lord right now. We will all pray and declare the power of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. At sabay-sabay tayo manalangin. Hallelujah.
papuri, pasalamat at pagsamba. Panginoong Jesus. Let's all shout His name, Jesus! We declare the power of Jesus right now, the power of the Holy Spirit. And God the Father will protect us from this idol. Hallelujah. We lift them up to you, Lord. Hallelujah. Let's all shout hallelujah! Hallelujah! Sa iyo lahat ng papuri, Panginoon. At patuloy kami magpapuri sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Amen and amen. Patuloy po tayo sa ating gawain. Basahin po natin ang ating teksto sa umagang ito sa Luke 20 verse 27 to hanggang 38. At narito po sinasabi, may ilang Sadudeo naman lumapit kay Jesus. Ang mga ito nagtuturo na walang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi nila, Guro, isulat ni Moises para sa atin ang batas na ito. Kung mamatay ang isang lalaki at naiwan walang anak ang kanyang asawa at mga kapatid, ang lalaki dapat pakasal sa biyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroong 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa biyuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay din na walang anak. Ganon din nangyari sa pangatlo hanggang sa pagpito at sila lahat ay namatay at walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang kikilaning asawa ng babae, yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumangkot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at babae ay nag-aasawa. Ngunit, ang mga lalaki at babae dapat na mapasama sa muling pagkabuhay at hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos dahil sila napabilang sa muling binuhay. Maging si Moses ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa salaysay ng tungkol nagliliyap na magbabagang puno, ang Panginoon ay tinawag niya ang Diyos na si Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng buhay. Sa Kanya nabubuhay ang lahat. Pagpalain po ang pagkakabasa ng banal na kasulatan. Muupo na po lahat. Dadako po tayo sa bidding fund offering. Tinatago ko po si Sister Lori.
Maraming salamat po, Sister Lori. At kayo po, dadako na po tayo sa testimony. Alam ko, marami pinagpala ang Panginoon dito. Tinatawag na po kung sinong merong pasasalamat, pagpapala na natanggap. Good morning! Nagpapasalamat lang din uli ako sa Panginoon dahil 2 months kami nakasurvive sa state namin ngayon na yung pamilya namin is ganun. Walang trabaho yung kuya ko, wala rin naman akong stable work, pero meron din akong stable na Panginoon. And lagi akong natutuwa kasi there's a blessing talaga. There's favor in obedience talaga sa Panginoon. Totoo yun, and nawi-witness ko siya ngayon dahil sinasabi niya lang lagi sa akin na dito ka lang muna, na gusto muna akong pagawa sa'yo. Kaya minsan, hindi rin ako maka-attend. Katulad kahapon, na-late ako ng pag-attend sa practice namin kasi may gusto pa siyang pagawa. May gusto siyang ipagawa sa akin na dito ka lang muna, akong bahala sa'yo. Ayaw niya na mag-rely muna ako sa mga blessings, sa mga bagay na... Kasi naghahanap ako ng trabaho. Gusto ko na magkatrabaho kasi kailangan ng pagsustento sa bahay. Walang walang pangkain. Pero, pinakita niya na hindi trabaho ang solusyon para makapagano. Siya lang. Biruin mo, nung mawawalan kami ng bigas, nag-pray lang ako, sinagot niya kagad nung gabi na yon. Nawalan kami ng gasol, nag-pray ako, sinagot niya uli nung gabi na yon. On the spot lang, nagulat na lang ako, bigla na kaming may dumating na gasol, na merong gasol na dumating sa harapan namin na in-order na pala. Ganun kabuti yung Panginoon na tuwing sinusunod ko siya, magugulat na lang ako na mayroong dumarating na hindi ko naman expected. Sabi niya nga, serve di ba? Pero yung pag-serve natin, dapat hindi tayo parang mag-expect na may darating sa atin. And yun nga rin yung na-experience ko nung tinaray ko na gawin yung commandments niya. What if? Nagulat na lang ako nung may nakita akong nung nasa hospital pa kami, may nakita ko isang nakaupo lang dun sa may pharmacy na matanda, na umuulan. So tinaray ko lang bigyan ng pagkain sa siomay. Siomay saka tubig. Tapos nung pagbalik ko ng hospital, biglang may dumating na pastor, kaibigan ng papa ko. Akala niya pastor. Tapos biglang nagabot sa akin ng 1,000. Sabi niya, sa'yo na yan. Binagbigay ko na yan sa'yo. Sagulat ako kasi ginastos ko lang naman doon, di mo naabot ng 100. Tapos sagulat ako, binalik niya sa akin ng 10 times pa. Na nandun lang naman ako. Ang maganda pa doon, nag-pray pa siya sa hospital. Pumunta siya doon para ipag-pray yung papa ko. Na talagang dinideclare niya na... And doon time na yun, trouble rin ako noon So kailangan ko talaga. Pinadala talaga siya ni Lord. Pastor. Nagulat ako may pastor doon sa hospital. Nagpapasalamat talaga ako dahil 2 months kami nakasurvive ng walang work. Na hindi umaasa sa material things, kundi umaasa lang sa Panginoon. 2 months kami nakasurvive na hindi kami nagkukulang. Hindi nagkukulang yung Panginoon. Lahat provided. Tuwing ginigising niya kami, lahat, binibigay niya lahat. Ngayon, meron na kami pagkain uli. Thankful ako dahil answered prayer lahat. And napaka-sarap maglingkod sa Panginoon. Totoo yun. Napakasarap. And thank you. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon. And yun lang. God is good all the time. Meron pa po ba? Yan, praise God, hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na kahit na maulan, ay mas pinili po nating pumunta sa tahanan ng Panginoon para po papurihan siya. Amen. Ako po nais ko lang magbalik ng pasasalamat dahil minsan pa ay yung pagpapala niya po hindi po nauubos, hindi natatapos sa buhay ng bawat isa sa atin. Basta patuloy lang po nating unahin ang Panginoon. May mga bagay na hindi pa man natin hilingin, pinagkakaloob na niya. Kasi nakalaan talaga yan para sa'yo. Muli po ako nagpapasalamat kasi minsan pa doon sa Private School Association, naging champion po ulit yung aking anak sa Math Quiz B. O diba? Labis po akong nagpupuri kasi
Kumbaga, hindi na namin to hiningi eh. Kasi binigay na yan ni Lord. Kumbaga, iniisip ko pa lang na ipag-pray kay Lord. Hindi ko pa nga na ipag-pray. Tapos, andyan na. Parang ang dali-dali lang. Sabi ko, Lord, talaga naman, purihin ka. Kasi talagang pinatutunayan niya po yung sinasabi niya sa kanyang banal na salita. Doon sa Isaiah 65:24, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin. Ipagkakaloob ko na yung mga hinihiling. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Lahat po, ipagkakaloob niya. Iniisip mo pa lang. Tapos yung mga, napakadami pa. Hindi po ako nagyayabang. Ang nais ko po talagang ipagyabang dito ay kung paano kumikilos at gumagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayun lang po, sa Diyos ang papuri. Hallelujah, Lord! Sabihin nga po natin, isigaw po natin, Hallelujah! Ayan, amen. To God be all the glory. Salamat po sa mga lahat ng testimony ng bawat isa. At ngayon, dadako na po tayo doon sa pinakamahagang bahagi nating gawain sa umagang ito. Nadadalhin po ng ating Pastor Go 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 alias Guapo, Pastor Roger Arcangel. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, salamat sa Panginoon at kasama kita. May katanungan, sabing ganon. Kanino ka nabubuhay? Pakitanong mo nga sa iyong katabi, kanino ka nabubuhay? Napakaganda ng ating kasi itong talata na ating babasahin, ito ay sabi nga may mga problema. Kaya yung mga tao minsan nabubuhay sila ayon sa kanilang sarili. Ayon sa kanilang sarili, at meron namang mga tao, katulad ng testimony ng ating kapatid, nabubuhay siya dahil sa Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging nasa Kanya. Ang problema rito, sinasabi, limitado ang pananaw sa buhay na walang hanggan. Pagka yung sinabing buhay na walang hanggan, ibig sabihin, walang katapusan. Kaya lang, yung mga tao, limitado ang isip doon. Limitado. Ang iniisip nila, wala kaming kakainin mamaya unahin ko to, pagkain na to Samantalang kung unahin mo ang Panginoon, sino ba ang nagbibigay ng pagpapala? Sino ba ang nagbibigay ng buhay? Kaya, huwag nating limitahan ng Diyos, sapagkat ang Diyos Diyos na makapangyarihan. Yung pangalawang problema, pagtanggi sa pagkabuhay. Paano ba natin itinatanggi ang muling pagkabuhay? Pagka tinatanggi daw natin yung muling pagkabuhay, parang dito lang sa mundo. Pang mundo lang yung ating kaisipan. Kasi yun nga, katulad ng Pariseo, sinasabi, walang buhay na walang hanggan. Limitado. Kumbaga sa tinatanggi mo na walang buhay na walang hanggan. So, minsan, sabi ka sa mga tao, bakit ganito ang buhay? Pero yung kasaysayan, sabing ganon, ang buhay sa muling pagkabuhay, pakibasa natin yung next slide. Ready? Sabi. Ito yung masusumpungan natin dyan sa Lucas
20, talatang 38. Sabing ganon, basa. Hindi raw, may ano. Hindi siya Diyos ng mga patay. Di ba? Ang Diyos natin, kaya nagpunta rito sa atin para magkaroon tayo ng buhay. Di ba? Hindi nagpunta rito ang Diyos para tayo'y mamatay. Dahil kasi sa pag-ibig niya, hindi siya ang Diyos ng mga patay. Sapagkat para kepa o para ano pa at pupunta siya rito kung tayo'y hindi magkakaroon ng buhay. Di ba? Kaya lang, yung pinagtatalunan ng mga pinagtatalunan ng Pariseo, Saduseo, na walang pagkabuhay. Walang pagkabuhay na maguli. Dahil katulad nga, nung sinasabi, hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sapagkat kung pinatay na natin, ang isip lang natin, dito sa mundo, ano ba ang ginagawa ng tao, di ba? Magtatrabaho, kakain, mag-aasawa. Pagkatapos, ano na ang buhay? Wala na, di ba? Pero ang Diyos, nagparito sa atin upang ang bawat isa sa atin ay pagkalooban niya ng buhay. Pakisabi sa katabi mo, yung buhay. May buhay. Hindi ito patay. Si Kristo ang Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Next slide. Basa. Sa Lucas, sabing ganito, ngunit ang mga tao'y marapatin ng Diyos na mabuhay muli sa panahon darating na mag-aasawa. Yung talatang binasa natin, merong silang 7 magkakapatid, sinusubok ang Panginoon. Anong sabi sa kanila? Ang sabi sa Panginoon, kung halimbawa yung asawa niya, 7, na pangasawa niya yung panganay, at wala silang naging anak. So, ang batas sa kanila kasi, para itayo yung paninindigan ng pamilya, yung kasunod, mapapangasawa kasi wala naman naging anak. Kailangan magkaroon muna ng anak. Kaso mo ang nangyari, hindi nagkaanak. Di ba? Yung kasaysayan na yun. Hindi nagkaanak. So ngayon, ang tanong nila, pagdating ng buhay, o sa kabilang buhay na sinasabi, pero sabi ng mga Sadusyo, walang pagkabuhay na maguli. So kung halimbawa, tinatanong nila para subukin ng Panginoon, sino raw ang mapapangasawa nun sa sinasabi kabilang buhay sa Panginoon? Anong sagot ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, hindi na mag-aasawa. Kaso mo tayo dito, minsan, yung sa laman natin, hindi tayo nakukontento. Minsan hindi pa makakasal yung tao, nagsasama na. Aray ko po. Minsan ganun, Pero mo, mga bata pa, ang iniisip, gumawa na ng hindi maganda. Kaya anong nangyayari, nagsasama ng hindi pa kinasal. So, ayaw ng Panginoon na mangyari yun. Ang kailangan, bago kayo magsama, mabasbasan kayo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaring paghiwalay ng tao. So, anong nangyari? Minsan, sa sobrang kabataan pa ng mga kabataan na ini-experiment kung ano yung mga bagay na nasisiyahan. So, anong nangyayari? Yung mga bata pa, nagsasama na, pumupunta sa magulang.
ang sabi doon iiwan ng kanyang kanyang mga magulang at sasama siya sa kanyang asawa at sila magiging isang laman. So paano mangyayari yun kung nandoon sa magulang? Kaya hindi nila natatanggap yung blessing dahil kasi ang blessing nandoon pa sa magulang. Tandaan natin, minsan, gusto ng mga magulang, dito ka na sa akin. Huwag kang aalis. Pero ang pangako ng Panginoon, yung blessing. So, minsan, katulad kami ni Elvin noon, may walay kami sa aming magulang. Maski na minsan, wala kaming makakain, nagtitiis kami. Nagtatrabaho siya, nagtatrabaho ako. Minsan, walang pagkakataong bumili ng mga bagay na dapat na para sa amin, pero nagtitiis kami. So, yung blessing ng Panginoon, dumarating sa mga bagay na gano'n. Kaya yung mga bata, huwag natin i-experiment kagad na magkaroon ng asawa. Minsan naman, meron ng asawa, umahanap pa ng iba. So, gumugulo ngayon na sitwasyon. Dahil kasi, ang sabi, di ba? Ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. So, may pumasok na another. So, anong nangyayari? Gugulo ang sitwasyon. Di ba? Gugulo ang sitwasyon dahil kasi may another na makikialam. Minsan, yung mga ginagamit ni Satanas, walang pangit. Sa totoo lang, walang pangit na pinapakita si Satanas. Kung si Eva nga nadaya gaano pa tayo, no? Minsan, yung tumitingin tayo sa mga product na napakagaganda, doon tayo natatangay. Minsan, sinasabi sa'yo, pautangin kita. Pero, kapraso lang ang itutubo. Ngayon, sasabihin mo, maganda nga yun, Di ba? Uutang ako, kapiraso lang magiging tubo. Pero, darating ang panahon, magugulat ka. Nandun na kayo sa barangay. Dahil kasi, inirereklamo ka na. Minsan sinasabi, hindi yan ang usapan natin Pero, yung mga bagay na pag sinabi mong napakaganda sa'yo, dahil kasi yun nga si Satanas, hindi yan ng pangit. Puro maganda. Di ba? Ang sabi nga kay Eva, di ba? Sabi nga tunay ba na mamamatay kayo pag kayo kumain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at ng masama? Hindi, magiging parang Diyos kayo. Pag sinabi mo magiging parang Diyos ka, isipin mo, napakalaging pribilehiyo na yun, di ba? Kaya yun, doon nadali ang tao. Kaya lumaglag. So dito naman, ang istorya, sinusubok ang Panginoon. Ano ang pagsubok? Next slide. Ang mga anak ng Diyos, dito sabi nga, ang mga anak ng Diyos, na sino ang tumanggap sa Panginoon? Siya yung mga anak ng Diyos. Muling pagkabuhay. Ibig sabihin, pag tinanggap na natin ang Panginoon, meron na tayong muling pagkabuhay. Meron pa bang hindi tumanggap sa Panginoon? Lahat tumanggap na sa Panginoon. Meron na tayong tatak na tayo ay anak ng Diyos. So pag sinabi nating anak ng Diyos, tayo ay sumusunod sa utos ng ating Diyos Ama. Pag oras ng pagsamba, Sabado pa lang, inihanda na natin yung mga gamit para sa pagsamba. At inihanda na natin din yung offering natin para sa Panginoon. Sapagkat, ang sabi nga lagi nating ihanda yung ating sarili. Ihanda natin yung mga offering natin
At sabi, huwag nating dadayain ng Diyos. Sapagkat yung mga blessing na ibinibigay sa atin, hindi yan natin pinagpaguran, kundi galing yan sa Panginoon. Kaya tayo, huwag nating pagnakawan ng Panginoon. Ang gawin natin, maging tapat tayo. Sapagkat kung tayo nagiging tapat sa Panginoon, biro mo isang pribileyo na hindi ka nagkakasakit. Diba? Pag nagkasakit ka, anong gagastusin mo sa ospital? Sa gamot. Pero kung tapat ka sa Panginoon, pinoprotektahan ka ng Panginoon. Inaalagaan ka. May shield ka. Yeah, di ba? Sabi ng Panginoon. Next slide. Sa Lucas 20, pakibasa. Sabi, hindi na raw maaaring mamatay. Yung mga anak ng Diyos, hindi na maaaring mamatay. Meron nga nung umaten kami ng sa patay. Ang pangangaral doon sabi, huli na raw. Ano yung huli? Dahil yung mayaman, nandoon na sa impyerno, saka lang siya magsisisi, huli na. Pero dito, ang pinag-uusapan dito, hindi na sila maaring mamatay. Sapagkat tulad sila ng mga anghel. So yung mga anghel ba nag-aasawa? Hindi. Sila yung mga anak ng Diyos, di ba? Kaya ang muling pagkabuhay ay tanda ng pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya takot tayong gumawa ng kasalanan dahil tayo anak ng Diyos. Kaya, kung tayo gagawa ng mali sa paningin ng Diyos, isipin natin na tayo anak ng Diyos para hindi na tayo magkasala. Kasi, magkasala man tayo, hindi natin kagustuhan, hindi natin intensyon na gumawa ng mali. Bagkos, iisipin kagad natin, anak ako ng Diyos. So kung ikaw ay dinideklara mo sa iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos, may proteksyon ka na agad. Pinoprotektahan ka na agad ng Panginoon. Kasi yun ang pribileyo na isang anak ng Diyos. Ang ikaw ay anak ng Diyos na hindi ka niya pababayaan. Next slide. Ano sabi sa pangako? Sabing ganun dito, no? Kabayaran daw, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yung pinag-usapan natin na minsan merong mga tao na sinusubok. Sinusubok tayo. Ano yung pagsubok? Katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang 27. Walang pagkabuhay na maguli. Pero ano sabi ng Panginoon? Sabing ganyan, na kung ikaw ay anak ng Diyos, wala na yung pagkamatay sa iyo. Kasi magiging anghel ka na. So, minsan, sinusubok ng mga tao, kailangan palang mag-asawa ako uli. Diba? Meron pa siyang asawa. So, kasalanan yon. Yan nga yung sinasabi dyan, yung kabayaran daw ng kasalanan, kamatayan. Huwag nating hayaan na mamatay yung mga ating physical. Kasi meron niyang sinasabi, spiritual, merong kaluluwa, spirito, at saka yung katawan. Pero yung katawan na yan, nabubulok. Yung kaluluwa, yung hininga ng buhay, yung espiritu, bumabalik sa Panginoon. Ngayon, yung kaluluwa mo, yun ang paparusahan. Kung ikaw ay nagkakasala. Pero kung ikaw ay kiniklear mo na
ikaw ay anak ng Diyos, patuloy kang mabubuhay na walang kasalanan. Kaya wag nating mimitiin, wag nating iisipin na yung kasalanan na ito ay sinasabi, tao lang eh. Meron kayo naririnig na ganyan, di ba? Tao lang, nagkakasala. Pero kung iniisip mo kagad, anak ako ng Diyos. Di ba? May kapangyarihan ka mag-declare kagad ng mga bagay na ganon, na anak ako ng Diyos. Lalayo ako sa kasalanan. Sapagkat yung kasalanan na to, dumarating sa atin kung tayo'y nadadaya. Yun nga, sa mga kalalakihan, no? Minsan pag tumingin na, wow, chicks. Pag tinignan mo, isang beses lang ang tingin. Huwag mo nang tititigan. Sapagkat yung espiritu ng kasalanan, mamumuo na kagad yun sa'yo. Isipin mo, oo nga, maganda yan. Tapos nag-i-imagination ka na. Yun na yung kasalanan. Hindi mo pa man ginagawa, hindi mo pa man ginagawa ng, hawakan man lang, wala ka pa nagawa. Nag-isip ka pa lang, nagkaroon ka na ng kasalanan. Ganon din yung mga babae, akala nyo lalaki lang. Ha? Ganon din yung mga babae. Pag tumingin, wow, pogi, laki ng ano. Ha? Kasalanan na yon. Ha? Pag nag-iisip ka ng hindi maganda, kasalanan na yon. Hindi lang yon sa mga buhay na natin sa ano. Ganon din yung kayamanan. Minsan, yung kapitbahay namin, merong ganito. Kailangan meron din ako. Kasalanan din yon. Dahil kasi ini-interest mo yung mga bagay na wala sa'yo. Anong gagawin natin? Idalangin natin sa Panginoon. Tulad ng ginagawa ng ating kapatid. Lord, anak mo ako. Bigyan mo ako ng ganito. Pero, katulad nga ng sermon, ang sabi, ang sermon daw, kailangan pag nananalangin ka, specific yung detalye. Kailangan ko ng kotse. Kailangan ko ng sasakyan. Sinabi mo, bahala ka na Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Binigyan ka kariton, may tagatulak pa. Sasabihin mo, Lord, bakit naman ganito? Kasi hindi mo in-specify kung anong gusto mo eh. Diba? Pwedeng sabihin, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Binigyan ka kalahati. Naalala niyo yung kalahati yung sasakyan? Diba? Huwag ganon. Kung tayo mananalangin sa Panginoon, specific. Lord, kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng kotse. Ganitong brand. Ganitong specific talaga. Pagkamat hindi ka agad bukas ibibigay sa'yo, sabi ng Panginoon, maghintay ka lang. Minsan yung ibang mga kapatid, ibang mga kapatid natin, sabi, patamain lang ako ni Lord sa loto. Ganito ang gagawin ko. Abay, sugal yun. Diba? Alam natin na yung sugal, sa masama yan. Hindi yan para sa Panginoon. Sa palagay mo, sinong Panginoon ang tinatawagan mo sa mga bagay na yun? Diba? Tayo mag-isip-isip kung ano yung ikalulugod ng ating Diyos. Diba? Minsan sasabihin ng bata pag inuutusan, anak, ganito ang gawin mo. Wait lang po. Sino sumasagot ng ganon? Hindi ko nababanggitin yung pangalan ni Lee. Minsan pagka masunurin ka, masunurin ka sa Panginoon, ang Ama mo sa langit, pag masunurin ka, bigay ng bigay yan. Todo ng todo. Baka mamaya sabihin mo, Lord, tama na po. Hindi ko na kayang i-manage ito. Dahil kasi sobra-sobra yung pagpapala ng Diyos. Sasaluhin lang natin. Dahil kasi lahat ng anak ng Diyos, lahat pagpapala. Kaya lang, isipin natin, yung buhay na darating, yung pinag-uusapan natin dito Sino raw ang mapapangasawa?
Di ba? Sino ang mapapangasawa ng 7 sa kabilang buhay? Sabi ng Panginoon, hindi na mag-aasawa sapagkat yung buhay na ito, hanggang dito lang yan sa mundo. Sa langit, iba na. Hindi na mag-aasawa. Dahil kasi nagpupuri lang sila sa Panginoon. At wala silang gagawin kundi sambahin lamang si Lord. Sapagkat, pero nyo isipin nyo dito, yung ginto napakamahal. Samantalang doon, tatapakan mo lang. Pati mga diamond, tinatapakan mo lang. O, di ba? Saan ka makakita nun? Kaya tayo, isipin natin kung ano yung buhay sa langit. Sapagkat dito, sa mundo, may kasalanan, may pagdurusa, may paghihirap, may kung ano-ano mga bagay na problema. Samantalang kung nandoon sa kabilang buhay, nakasama ng Panginoon, wala. Biro mo, lahat protektado. Dito, may bagyo, may lindol. Bakit nagkakaroon ng bagyo at lindol? Yung mga kapatid natin kasi, patuloy na naniniwala sa mga ginawa ng kamay, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tayong mga kapatid na sa Panginoon, ating ipanalangin sila na mabuksan yung kanilang mga isip, na maniwala sila sa Panginoon na Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi yung ginawa ng mga kamay. Ayun ang kanilang ginagawa. Kaya, ang bawat isa sa atin, may pagkakataon na dapat manalangin. Ipanalangin natin sila. Huwag tayong manghinawa. Tayo kasi, protektado na tayo di ba? Yung mga sinasabi nga, bakit ngayon umaaraw? Sinabi, may bagyo. Kasi protektado ka ng Panginoon Yung bagyo, maliit lang yon. Samantalang ang Panginoon natin, malaki. Yung sinasabi nga, tatakot ako sa big one. Mas malaki yung Panginoon. The big. Di ba? Oo. Kaya yun natin iisipin na ang Diyos natin mas malaki sa problema na napakatuldok lang yan. Kaya purihin ang Diyos, sabing ganun sa Romans 6:23. Sapagkat, gayon na lamang, mali, no? Sinusubo ko lang kayo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig na. Sinusubo ko kayo no? Mabuti mga kapatid, alam yung sapagkat kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kailangan kabisado natin yung mga talata. Magbe-verse. Yan katulad nung sinabi ko parang hindi yun Amen. Salamat po sa Panginoon sa biyaya ng pagpapala. Amen. Salamat po sa ating pastor na mabiyayang mensahe na ating narinig sa umagang ito. Dadako po tayo sa ating offering ayon po sa 2 Korinto 9 verse 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Tinatawag po si Sister Annabel at Sister Christina.
Amang banal, maraming salamat sa mga anak mo, sa mga kamay nag-abot sa iyong ubasa. Nawa ito, Ama, ay magamit sa gawain ng iglesyang ito upang lumawak pa, Panginoon, ang mga gawain sa iglesyang ito. Patuloy mga po, Panginoon, na ibalik sa kanila ng siksik, liglig umaapaw ang pagpapalang ito. At salamat, Panginoon, sa mga puso nila na pagbigay na kung saan kayo po ang magpapala sa bawat isang nagkaloob sa umagang ito. Lord, dinadalain po namin ang lahat ng kabuhayan na meron kami ay iyo nga pang bigyan ng masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo. Lord, dalayan mo namin ang lahat na may negosyo at trabaho na merong sila. Iyo po itong basbasan at pagpalain po sila sa kanilang mga pinaglilingkuran. Maging ang kanilang mga negosyo, Panginoon, doble mo po ang mga nagkakakitaan at basbasan mo ito ng banal espiritu ng punong-puno ng iyong pag-ibig, pagmamalasakit at pag-ibig na hindi nagbabago kailanman na amin natatanggap sa araw-araw ng aming pamumuhay. Lord, sa iyo po ang kapurihan. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng uri ng papasalamat. In Jesus' name, Amen.
handulog sa Panginoon, sa pagpapasalamat, sa kahilingan, ay pumunta po sa harapan. Ano ba yung mga kabataan? Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kami na nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon. Patuloy namin kinikilala, Panginoon, ay iyong pag-ibig sa amin. Loobin mo, Diyos, na ipadama sa amin ang pag-ibig na ito na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ipadama mo sa bawat isa sa amin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na umaakay sa amin. Patuloy namin kinikilala ang iyong kapangyarihan, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na lubusan mo kaming pakaibigin, pakamahalin, Panginoon. Sapagkat kung minsan, Panginoon, naliligaw kami, ngunit ayon sa iyong pag-ibig sa amin, patuloy mo kaming ibinabalik sa iyong mga landasin. Salamat, Panginoon, na ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pagpapala. At patuloy namin, Panginoon, itinetreasure ito, Panginoon, sa iyo. Sapagkat ikaw ang lamang ang Diyos na nagbibigay ng sapat at sapat para sa amin. Kaya't amin dalangin, Panginoon, ang sino man may mga karamdaman sa amin, hipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga karamdaman na sumasakit, sapagkat ang iyong kamay na pagpapala ay mararamdaman nila at mararanasan sa pamamagitan, Panginoon, ng paggabay mo sa kanila at paghawak ng mga may sakit sa kanila. At loobin mo, Diyos, na ikaw lamang ang patuloy naming papupurihan, sasambahin, anumang uri ng kapahamakan, Panginoon, ay ilayo mo po sa amin, sapagkat kami naniniwala, Diyos, na ikaw ang patuloy na magpoprotekta sa iyong mga anak. Ingatan mo po kami, Panginoon, at patuloy na bigyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pag-ala-ala namin sa iyo. Na huwag mawalay sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na pumili sa bawat isa sa amin. Bagamat kami, Panginoon, ay mga makasalanan, pinili mo kami upang kami maging pagpapala sa aming kapwa. At loobin mo, Diyos, na ibahagi namin itong pag-ibig mo sa amin, sa aming kapwa, sa aming mga anak, sa aming kasama sa bahay, kung ano man, Panginoon, kung sino man ang aming masalubong, ipakita mo sa kanila, Panginoon, kung gaano mo iniibig ang bawat isa sa amin. Inililigtas mo kami, Panginoon, maski na nasa bunganga na ng impyerno, Panginoon, inaagaw mo pa, sapagkat alam namin na ang iyong pag-ibig ay sapat at sapat. Kaya dalangin namin, Diyos, ang pag-ibig ay patuloy mong ipadama at patuloy naming maramdaman ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Ikaw lamang ang umibig sa amin, Panginoon, ng tapat. Walang pag-aalinlangan nito, Panginoon. Kaya dalangin namin, Diyos, na patuloy namin itong tamasahin sa aming pamumuhay. Kung meron pa kami, Panginoon, na dalangin sa aming mga sarili, loobin mo, Diyos, na ito'y iyong tuparin. At aming idinadalangin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magbigay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. At loobin mo, Diyos, na patuloy mo kaming pagpalain, basbasan. Ito'y mababasa natin sa Roma 15:13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos na Espiritu Santo. Patuloy kayong pagpalain saan man kayo dumako sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santong Banal. Amen.
Amen. Let's give praise sa ating Panginoon. Hallelujah. Maaari po muna tayo maupo at makinig natin mga church announcements. For our church announcement, so mamaya po after services ay meron po tayong council meeting sa Palmera right after service. Pero bago po tayo pumunta ng Palmera, o bago po kayo pumunta ng Palmera, nais ko lang po kausapin si Pastor, si Tita Jane, tsaka si may ipapresent lang po na na program. And next, ang mga magsisiganap na kanilang mga birthdays ngayong second week ng November, ang aking pinakamamahalay na si Josefa Lorenzo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Natawagan po si Sister Josefa sa harap kung may pag-pray ng ating pastor. Sige po, magandang umaga. Tayo po ay malalangin sa ating kapatid na Josefa. Taas natin ating kanang kamay. Lord, salamat po sa paggamit mo sa kapatid na Josefa. Lord, salamat po sa panibagong taon na naman ang kanyang dinaranas na pagpapala ng iyong pagkalinga, iyong pagmamahal at pagpapalaga mo sa kanya. Lord, salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang pagkakaloob sa iyo at patuloy na paglilingkod sa iyo. Lord, babasa mo ito ng iyong banal espiritu na kung saan ay kayo po ang kanyang laging inataas. Samahan mo po siya sa kanyang pang-araw na buhay at bigyan siya ng katatagan ng kanyang pananampalataya at pag-ibig sa iyo, lalo na sa pagsunod sa iyo. Lord, i-bless mo nga po ang kanyang kaarawan at i-bless po rin, Panginoon, ang kanyang pagsunod, maging kanyang buong sambahayan, Panginoon, ay pagpalain mo po ito ng lubos sa sagana na pagpapala na kayo ang Diyos ang nagbubuhos sa kanyang buong sambahayan. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Mga magsisiganap sa susunod na linggo, November 16, 2025, ang ating pong speaker, ating Pastor Joel Flores, at ating pong tagapanguna ay si Sister Josefa Lorenzo. At para naman po sa darating na November 23 and November 30, ang ating pong as tagapanguna ay muli Sister Josefa Lorenzo at Sister Amy Moreno. At muli po natin kalilimutan na dumula sa ating mga church activities every Wednesdays ang ating online life group via messenger call every 5 p.m. And on Thursday, every 3 p.m. ang ating midweek life group dito po sa ating church. And every Saturday, ang power practice ng mga kabataan. And Sunday, ang ating Sunday worship service. Our color coding for today is black and white to be collected by Micah. Announcements mo, meron po tayong confirmation class. Bago pa kayo magsiuwi. Lahat po ng matindang confirmation class, meron tayong klase. Magpapasalamat ako. Ang ganda ng boses ng kumanta. Amen! Amen. Mga nag-undergo po na Crip Workshop. Oh, Praise God. Maganda, maganda. Narinig niyo, di ba? And another po, mamaya po para sa mga kabataan, ang mga nais pong sumama sa Ignite Youth Camp sa darating na December 27 to 29, maaaring magpalista na lamang po sa akin upang mabigyan ko po yung mga further information sa mga sasama po sa Ignite. Yun lang po, God bless sa ating lahat and happy Sunday! Nakila. Para gamitin upang maging katulad mo.